Oh, kasama mo rin yun. Oh, kasi nomination kami nila eh. Pag-ibang. Noong 1,665 hanggang 1,717, si Dr. Frederick Bush ay tinaguriang Father of Embalming dahil sa kanyang discovery sa kauna-unahang matagumpay na sistema ng arterial embalming. Samantalang si Dr. Thomas Holmes ay tinaguriang Father of Modern Embalming. Po niya, ang Father of Embalming si Dr. Thomas Holmes. Father of Embalming. Dr. Thomas. Dr. Thomas Holmes. Ayon sa dalawang embalsamador na aming kinapanayam, isinasagawa ang embalming dahil ang purpose ng embalming kasi, unang-una ay yung social health, yung sanitation. Kasi, pag hindi mo siya inimbal, masisira yung isang bagay. Kaya siya, inimbal siya. Tapos, pangalawa, sa mamatayan, sa fitness of the body, nakapili sa gulo ng mga ilang araw, tawag sa akin, parang epidemya ang nangyari. Nakakami nun, pwedeng kasakit ng tao, pwedeng kasakit ng mga lalo yung mga bata, yung mga matakilang hika, isinasagawa ang embalming sa tatlong kadahilanan. Una, for disinfection. Maraming mapanganib na organismo ang nananatiling buhay sa loob ng katawan ng isang bangkay. Maaaring ma-infect ang taong magkaroon ng kontak sa katawang hindi na-embal. Pangalawa, for preservation. Para maiwasan magkaroon ng hindi kaaya-ayang amoy ang bangkay. At ang pangatlo ay ang restoration. Para mapreserba ang katawan ng isang yumao, tinuturukan ito ng mga kemikal na nagpapatagal sa anyo nito. Alam mo ba yung mga ginagamit nyo? Ginagamit yung mga chemicals? Actually, formalin solution. Formalin solution. Kapag lalagay ng formalin, dapat ang porsyento ay 70% H2O, 30% formalin. Aqueous solution of formaldehyde abandoned rest with the chemical formula of HCHO used as an antiseptic and disinfectant. Usually, pagka sa funeral parlor, ginagamit na pangalan dito, formalin. Tapos, meron din phenol, glycerine, Kilala rin ng phenol bilang carbolic acid, hydroxybenzene, phenyl diroxide, monohydroxybenzene, at phenyl alcohol. Ang glycerin naman ay may pagkakahawig sa glycerol at glycine. Source din ito ng lecithin. Hindi basta-basta ang pag-eembalsamo ng isang katawang walang buhay. Parang paggawa ng isang produkto na kinakailangang may sapat na kaalaman at pag-iingat habang isinasagawa ang proseso. Dapat din ay maging pamilyar sa mga kagamitang pang-embalsamo. Sabi ko hand pump, temperature, ito yung hose pipe ito, sabi kong tulong,
niyo po kami, At pasukin natin. ang morgue. Kung pamilyar na kayo sa mga kemikal at pinagkang may balsam, dapat ngayon ay maging pamilyar din kayo sa lugar na pinagdadausin ng ibang proseso. Sa umaga. Ito. Iba yung bumibigay ng bonus sa service. Actually, ito eh. Ito yung basket namin na galing sa London. Saan po? London. Sir, pwede po ba namin malaman kung nasa yung mga formula? Actually, ito. Masin po natin ang mga kabaong dito sa Gabales Funeral Home. Ba na ang kabang ito ay nagkakahalaga ng More than 100,000. Tinawagan kami ng San Fernando Funeral Homes upang masaksiyan ang isang aktwal na eksena ng pag-iembalsamo. Magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ay pupunta ngayon sa San Fernando Funeral Homes para po kunan ng isang makatotohanan at realidad sa paraan ng pag-iembalsamo ng patay. Lusugod po nga kami ngayon ni Aiza. Ayan po siya. At ngayon po ay nasa alas 5:30 na po ng hapon, araw ng Linggo. Babala sa mga manonood, masyadong maselan, patnubay ng magulang ay kailangan. Ano pa kayong saksyan ng ilang minutong hindi ng mga kaibigan? Tara, pasok tayo. Kasalukuyan po kami ngayon nandito sa San Fernando Funeral Services para kuhanan ng video ang patay na kasalukuyan nandito sa baba ngayon. Ito na po ang pinakaantay nating panahon. Ilang araw po kami nag-antay.